Alas 10:04 ng gabi. Gabi ng Misteryo. Yung mga extraterrestrial beings ay nag-observe lang sa atin dito. And they are among us. They are already here on this planet. And they are sending messages to all human beings. At isa ako sa kanilang mga channel sa planet na ito. So what are you doing to help us? We are sending energies from our planet. You know, Venus is extracting and sending energies to you all on Earth. We see some problems among nations, especially nuclear weapons. Why is Earth very important to extraterrestrial beings, to advanced beings, and to this galactic federation? Why? You know, Earth is so important to us because whatever Earth will happen to Earth in the future, it will also affect us in our dimension. Gabi ng Misteryo. Hindi na tayong dali sa may home. You can offer prayers. Wala namang mawawala niya. Flowers. They also burn incense. Diplomat Hotel na North Cemetery. Certainly opened a portal to another dimension. Mga kamisteryo, ano ba ang channeling o mediumship? Ito ba ay kayang gawin ng sinumang tao? Ano pa nating dapat na gawin para ito ay magawa natin? At ano-ano mga nilalang ang dapat nating kausapin sa pamagitan ng channeling o mediumship? Hi everyone, this is Lashara of AscensionVortex.com and Ascension Vortex PH. Nakarinig na ba kayo ng ganito? Muwai ka istai kalay mataka untara ikay katay stiraya mau tulay kairayana. Yung mga ganito. Another form of channeling that I do is this. Ang tawag sa lahat ng ganyan ay channeling. Channeling is a form of communication from other dimensions and other beings that comes through our vessel when we are fully aligned. But do you know channeling has a lot of risks? A lot of people are not aware that they are not channeling accurately, and this happens if your Kundalini energy is not really above the heart. Araw po sa lahat ng mga kamisteryo ni Ray Sibayan. Dr. Joby Lazano po itong muli. Mamaya pong gabi, alas 10 sa Gabi ng Misteryo, DZRH. Meron po tayong magandang episode tungkol sa mediumship, channeling, its benefits and dangers. At meron po tayong practice ng channeling. See you po! Yan po ating pag-uusapan sa Gabi ng Misteryo, 10 to 11 p.m. sa DZRH. Wala hong absent. See you! Anong pagkakaiba daw ho yung mediumship sa sinasapian? Talagayang kababalaghan, pananaliksik sa kapangyarihan ng isipan, pagpapakita ng mga nilalang, inyong matutunghayan sa Gabi ng Misteryo. Kasama si Ray Sibayan tuwing Sabado, alas 10 ng gabi sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Gabi ng Misteryo.
Magandang gabi po, Luzon, Visayas, Mindanao, Worldwide, and Universe. Welcome again sa pang-edisyon ng Gabi ng Misteryo. Ngayon po gabing ito ng Sabado. Uy, ating pag-uusapan ngayon pong gabing ito ang tungkol po sa channeling or mediumship. Ano ba ang pros and cons ng channeling? Ano bang dapat natin gawin para malaman natin na totoo ba? Hindi fake. Ang mga na-channel ho natin mga nilalang Although meron naman talagang iba-iba naman kasi mga vibration po yan. So iba-iba mga frequency. Ayun ang ating pag-uusapan ngayon pong gabi ito. Ano bang benepisyo po nito? Paano ba ito makakatulong sa tao? At ito ba'y makapagbibigay ng magandang kapalaran sa atin? Makapagbibigay sa atin ng magandang direksyon sa ating buhay sa mundong ito? Anyo pa rin pong lingkod mga kaibigan, si Ray Sibayan, eksakto 10:10 ng gabi. At yun na pong ipakilala po sa inyo ang ating mga panauhin ngayon pong gabing ito. In studio mga kababayan, nagbabalik muli si Dr. Joe Bilisano. Dr. Joe, magandang gabi po sa inyo. Ang aming pong Reiki Master. Dr. Joe, magandang gabi po sa inyo, ma'am. Paki-on po sa yung lahat ng mga yan. kasama natin sa online. Yun. Saka sa Magandang gabi po sa DZRH inyong Cable lahat TV, television, Facebook, at maging sa YouTube. Yun. Yes, sa lahat ng mga nakikinig. Yan. Sumusubaybay sa buong mundo. Ay, kumusta na ho kayo, Ma'am Jo? Ito po, marami pong downloads, kumbaga. Yan, Or malalaman. channeled messages Ayan. para sa sanglibutan at sa ating pong planet Earth. Ayan. Sa ating pong Zoom mga kababayan, marami tayong mga bisita sa iba't ibang panig ho ng Pilipinas. Unahin natin si Miss Leshara. Ayun, Miss Leshara, magandang gabi sa iyo. Welcome again sa ating program, Gabi ng Misteryo. Good evening, Sir Ray, and good evening din sa lahat ng kasama natin ngayong gabi. Ayan, kumusta ka na, Miss Leshara? Okay naman po. Ayan, alright. Mamaya, baka may i-demo pa si Miss Leshara about channeling. Ayan. Yes, no problem. Yes. Atin ding welcome mga kaibigan. Nagbabalik uli si Ma'am Cora Guidote. Ma'am Cora, magandang gabi po sa inyo, ma'am. How are you? Hi, Ray. Good evening. Kamusta? I'm good. Very good. Kumusta na ho si Brother Sun? Ito, very active. Napaka-active ngayon ng ating kapatid na araw, no? Ang dami ng binubugang solar flares ngayon. Kaya yung mga aurora borealis nakikita as far as Florida and Texas. Wow. Sana man lang makita natin, no? Yung aurora borealis. Baka, dapat tumitig tayo ngayong gabi sa sky. Baka may makita tayong aurora. Ano ba yan? Nasa Northern Hemisphere ba yan, Miss Cora? Actually, ngayon buong mundo kasi napakalakas ng mga flares, sunod-sunod yung X-flares. So, nabibend ngayon yung magnetic field ng Earth. So, nakikita siya both in the south and the north. So, may southern lights din, di ba? So, like in Australia, they can see southern lights right now. Talaga. Alright. Siguro mamaya baka merong message si Brother Sun. Ano ba ang dahilan? Marami siyang mensahe. O ano ba ang dahilan? Ba't siya buga ng solar flare? Ano ba ang ginagawa niya sa atin dito sa ating planeta? Mamaya ating alamin yan kay Ma'am Cora. And of course, let's welcome yung ating mga kasamahan sa Metaphysics. Of course, Let's welcome si Sir Joel Arcangel. Yes po, kararating lang from Russia with love. Ang ating Russia senior medium and psychic From surgeon. Russia with love. I fly Sir to you. Joel Arcangel, welcome sa ating program. Magandang gabi, Brother Ray, at sa lahat ng ating mga kasamang panauhin, una kay Dr. Jo, kay Ma'am Cora, at sa iba pa nating mga magbabahagi ng napakagandang paksa sa araw na ito. Opo. Marami po salamat at niloob na ako'y makasama po ninyo sa gabing ito. Ayan. Salamat po. Kayo rin ho, Sir Joel, ay magcha-channel din mamaya. Opo. Alright, mga kaibigan, natin ding welcome si Master David, David Montesilio. Montesilio, ayun, ng ating Kigong Master.
at meron din kakayanang ma-access ang Akashic Records. Sir David, magandang gabi po sa inyo. Welcome again sa ating program, Gabi ng Misteryo. Hi, thank you so much. And hello, namaste sa mga iba doon nanonood and to my fellow channelers in this group. Thank you for having me here. Ayan, mamaya siguro baka makasungkit si Sir David ng mga impormasyon mula sa Akasha, sa Akashic Records. Anyway, ating welcome si Shaman Brother J. Brother J, magandang gabi sa iyo. Welcome again sa ating program, Gabi na Misteryo. Hello, namaste. Magandang umaga. Ay, magandang gabi po sa inyo lahat. Hindi ka pa natutulog. Salamat po Kere sa imbitasyon na lahat. Ayan, kumusta ka na, Brother J? Mukhang naapektuhan ka ng solar flare ngayon. medyo sa spine siya eh. Talaga. Yung effect niya. Naku naman no. Anyway, mga kaibigan, yan po ating mga panauhin ngayon po gabing ito sa Gabi na Misteryo. Unay muna natin si Ma'am Cora dahil sa naging aktibo tong si Brother Sun ng ating Haring Araw. Ma'am Cora, ano ho ba yung mensahe ni Haring Araw? Actually, in-explain ko sa iyo dati na ngayon nasa solar maximum siya, no? So medyo active siya ngayon, maraming sunspots, pero yung mga sunspots niya ngayon na lumilitaw, napaka-active, nagbubuga talaga ng mga flares. Ang solar flare parang volcanic eruption yan sa surface ng sun, pero ang buga niya, like ngayon, yung solar wind ngayon is 800 kilometers per second. Wow. Ganyan kabilis yung travel nung CMEs, yung coronal mass ejection niya. Actually, kung tahimik ka, even ngayon, maski hindi ka magsalita, maririnig mo parang may high-pitched na static sound. Oo. Meron maririnig mo ba? Yeah, actually meron yan. Yan yung movement nung kanyang yung protons niya, no? So, tumatama na kasi ngayon sa mundo natin, kaya ang daming auroras na lumalabas. Ang nangyayari dyan, yung consciousness natin lalong mag-expand yan kasi ilaw yan eh. Although hindi natin nakikita, that's solar wind. So anything that's solar is light. So yung consciousness natin mag-expand, mas maraming katotohanan na lalabas ngayon. So abangan natin yung mga balita na lalabas kasi yung mga hindi natin naasahan na katotohanan lalabas ngayon kasi sobrang daming ilaw na binubuga ng araw ngayon. Abay, laki pala ng binibigay sa ating tulong ni Haring Araw bukod sa nagbibigay sa atin ng bitamina. Yung kanyang liwanag, saka sa mga halaman. At saka, on a personal level, kagaya ni Kuya Jay, may nararamdaman siya sa katawan niya. May mga blockages na inaano siya rini-release, no? Yun. So hindi lang sa physical body kundi pati sa ating metaphysical body. So just be prepared and be mindful na may mga issues kayong ma-experience during these days kasi rini-release ng sun yung mga blockages sa katawan nyo at saka sa kaluluwa nyo. Saka yung So, at saka kailangan uminom tayo maraming tubig ngayon kasi malakas yung malakas yung solar wind. Talaga. So, ano bang sabi niya, magsisi na raw ba ang buong sangkatauhan sa mga kasalanan? Hindi naman. Ayun lang, linilinis lang niya yung sistema natin kasi hinahanda rin tayo sa ascension. So yun yung isa sa mga ginagawa ng araw, ng ating kapatid na araw. Talaga. So, tama ba yung ginagawa na early in the morning pag sunrise, let's say hello and thank you kay Haring Araw. Tapos sa sunset, ganun din. Magpasalamat ulit tayo. Yes, parati dapat tayo magpasalamat sa araw kasi the sun is the channel of God's light sa ating solar system. Siya yung nagbibigay ng spark of light at saka ng init sa katawan natin, Kung walang araw, walang buhay. So dapat lagi tayo nagpapasalamat at kinakausap natin siya dapat kasi marami siyang dina-download sa atin eh. So ako marami yung mga katotohanan na nalaman dahil sa gabay ni Brother Sun. So isa na yung ating climate nga, hindi naman talaga man-made yan. Talagang ang araw ang nagiging rason kung bakit nagkakaroon tayo ng kakaibang klaseng climate ngayon, at hindi naman sinasabing global warming kasi maraming parte sa mundo ngayon na maraming snow, no? So
As a matter of fact, lumalamig ang mundo natin. Kasi yung sun, maski ngayon, malakas ang buga niya. Pero overall, we're in this 400-year cycle na the sun is actually cooling. Ayun. Alright. Ma'am Cora, maraming salamat po sa inyo. Si Brother Jay, nabanggit ka ni Ma'am Cora, Brother Jay. So, tama ba yon? Parang sa feeling mo ba, nagre-release ka ng mga blockages sa katawan? Kasi ganyan din naranasan ng iba. Yung sumasakit ng ulo, hindi, parang gusto lang matulog. O di ba? So tama po yun. So hindi lang, at I think hindi lang sa akin nangyayari ito. So parang halos overall din po ito, no? Hindi lang yung sa spine, no? Pati yung kasama rito yung mga ring na naririnig natin, at yung kasama sa headache, pati yung heavy feelings or antukin, gano'n, kasama rin po siya. Ayun. So anong ginagawa mo, Brother Jay, para tawag dito, ma-neutralize mo yung feeling na ganyan? Meditation. Ayun lang lagi ko ginagawa. Nag-meditate lang ako para ma-reverse ko siya. Yeah. Pero nakapag-channel ka rin, di ba? Ano ba naman i-channel mo? Channeling? Actually, nag-send po ako ng channeling noong last year ata po sa inyo. So about sa water na may kinalaman. Pero yung galing sa ano yun yung messages galing sa Sirius A. Sa mga Syrian, mga kapatid natin sa Sirius. And they are very serious sa kanilang mga mensahe. Ayan. Salamat, Brother Jay. Babalikan kita mamaya. Si Miss Leshara, magandang gabi ulit sa iyo. Welcome again sa ating program. Ano ang may advice mo dun sa ating mga kababayan ngayon na curious sa channeling and very sensitive sa mga energies, itong mga changes na nangyayari sa ating mundo? Okay, so yung channeling is one ability po siya. So, dahil yun nga, nagkakaroon tayo ng activations from the solar flares and the planetary ascension, talagang ma-activate yan na natural ability sa maraming tao. So, yung channeling is part of claircognizance, which is connected sa crown chakra natin. And it's also connected to clairsentience. So, connected naman siya sa solar plexus. But for us to be able to channel accurate information, we need to know specifically kung asan yung level ng energy natin. So, it's important to know that we are not doing this to cause separation. Yes. But it's more on to have more self-awareness kung ano na ba tayo talaga. Ano na yung frequency natin. Because the frequency is definitely measurable. Paano? So itong frequency na to, yes, it reflects po dun sa aura natin, dun sa aura natin. So yung kulay ng aura natin, the inner aura, will reflect kung ano na yung soul level natin at this time. So it's important na yung aura color natin is nasa green, blue, indigo, or violet. Higher which chakra, is the inner aura. Yung higher, yes, higher chakras. Yes po, tama po yun. So we need to maintain it sa throat chakra, third eye chakra, and crown chakra only to be able to sustain that fifth dimensional frequency. So para sa mga tao na hindi naman nakakakita nitong auras, because hindi naman tayo lahat clairvoyant, there is one technique that I can share with all of you. So ito po, you can use a pendulum. A pendulum technique. Opo. So, it can be anything. Hindi naman kailangan na crystal siya. So, all you have to do is itatapat lang natin siya sa chakras natin. And then, itatanong lang natin, nasaan ang kundalini energy ko? Or nasaan ang vibrational frequency ko at this time? And while you're doing that, you have to visualize the pendulum as golden color or rainbow color, para hindi tayo ma-influence ng other entities na nasa paligid natin. So, for it to be accurate, you have to visualize while asking it. So, for example, ganito, nasaan ang kundalini energy ko at this time? So, mag-start kayo from the root chakra, dahan-dahan pataas. Tapos?
And then, kung saan po siya magka-clockwise, makikita ninyo, ayan, nag-clockwise siya dito banda hanggang sa crown chakra. So, ibig sabihin, nandito sa may throat chakra to crown chakra, yung frequency level ko at this time. Ayun, so, when you are channeling, kailangan yung frequency mo nasa ganyang level siya for it to be within the 5th dimension. Kumbaga, if you're channeling extraterrestrials, you're channeling our galactic brothers and sisters, angelic beings, or higher beings in general, it's all part of the 5th dimension, which is the throat, the third eye, and the crown frequency. Dapat ba clockwise? Anything below that, yes po. Clockwise. Dapat clockwise. Hindi counter. Kasi kapag counterclockwise, pinapakita po na wala doon. Oh, so kung counter siya, wala doon. Okay. Ayun. Yes po. Yan, very interesting at talagang very informative yung na-share ni Miss Lishara. Tama yun, at least dapat na may maintain natin yung high vibration para we can connect with higher beings. Di ba, Miss Lishara? Anong mga ET beings ang na-connect mo as a channel? Actually, medyo marami. It's easy naman po na makakonect sa iba-iba once you are able to connect to a certain frequency. So, most of the time, I connect with my galactic brothers and sisters, which is part of my star family. Yung Arcturians, Cassiopeians, but I also channel Pleiadians, also mga angelic beings, which are also higher beings, pwede rin mga inner earth beings. Actually, it can be any beings naman in general as long as you can match the frequency. Yan, tama yan. Alright. Maraming salamat, Ms. Lishara, at very interesting yung na-share niya about, tama yun, no? We have to measure yung ating energy level para alam natin kung tayo nga pinay-pag-connect sa matataas na level ng mga nilalang. Di ba, Ma'am Jo? Tama po yan. Dahil kung wala po tayong enerhiya o kuryente, pareho po tayo ng cellphone. Hindi tayo makakatanggap ng mensahe kung lobat po tayo. Tama. At ang ating katawan ay parang cellphone yan at parang TV set o kaya radio. Yung pong channeling ay yung po ang function na tayo nakaka-interpret ng mga thought forms, ng mga information in wave forms dito sa ating pong kalawakan. Kaya kung magaling ang ating connection sa source at tayo po ay fully charged, malakas ang ating kuryente, ay marami po tayong mga downloads. At kapag ating pong kuryente ay tama, ang nadadownload po natin ay higher frequency messages. Pag tayo po ay mababa, ang makukuha po natin ay yung low frequency messages din. Ayun, sandali lang. Yung bang mga nagmi-medium na mga deads, mga patay, masasabi bang low level frequency sila? Depende po sa mensahe ng, ako araw-araw po akong kinakausap ng mga patay para tulungan sila na iangat sa kanilang maayos na dimension. So, hindi ibig sabihin na low frequency ako. Ayun. So, nakikita kasi nila yung ating mga lights. Para tayong mga bumbilya, no? Para mga bumbilya at alam ng mga patay kung sino ang pwede nilang gagawing parang gasoline station na magpa-fuel sa kanilang movement sa ating pong galactic light. Kaya pala may mga talaga makukulit na mga multong gumagala, no? Sabi ko, okay, makulit. Saka na tayo magkulitan. Ayan, si Ma'am Jo. Sir David, muli magandang gabi po sa inyo. Based po sa inyong magandang gabi po. Sa inyong ginagawa sa sa Qigong Master, pinalalakas ninyo yung energy level, di ho ba? Paano ho mapapalakas yung energy level kapag masyado humababa yung frequency natin? Well, one practice that everyone's doing right now is yoga, which is just fine, okay? But also practices like Tai Chi and Qigong to acclimatize kasi ang sabi ni Mang Cora, these new energies are coming in. Yes. Okay? So, para tayong papasok sa swimming pool, iba yung temperatura. Di ba? So, or aakyat tayo sa bundok, iba yung temperature, iba yung atmosphere. So, kailangan tayo mag-acclimatize. Okay. So, we need to move, and I recommend, just me, there are many movements, practices of Qigong. Meron ding ibang mga movements like the
Japanese movements of Aikido, or Filipino martial arts can also have good movement para ma-acclimatize tayo eh. Okay, so yung importante, don't just keep still. Okay, may katawan tayo, gamitin natin so that we can actually acclimatize. Yun daw humusumba, makakatulong ho ba? Well, just hydrate. Hydrate po kasi alam mo ngayon, mainit. Yes. You know. So mahirap yung maganda yung forma sabay bagsak ka from dehydration. You know, drink naman, di ba? Pero yung energy level nakakatulong din naman yung mga iba't ibang mga exercises Yes, the more mindful the better. Okay, the more mindful the exercise, the better. Because there are exercises there that are just for play, for exercise, which is okay. Okay din siya. Yes. But if you can put mindfulness into your movements, much better. Ayun. Now, very curious ako, Sir David, dun sa access mo sa Akashic Records. How do you do that? Paano ginagawa yung gano'n? Yung you access the Akasha? Okay. Well, I was trained to do Akashic record readings. And for those who are not familiar, from our perspective, from my teachings, okay, or what was taught to me, yung Akashic record ay para siyang library. Okay. Okay, yung universe or God has a library sa kanyang realm. Okay? And every soul has a file sa kanyang library. Okay? So, in that information, okay, we can access through conversation with the guardians of the records a wisdom para, so that the person can move on into certain choices, make better decisions in their lives. Okay? So, it's a conversation with our the word higher future self or higher self, okay, para maintindihan ng mga ibang tao. Okay, so it's a conversation with that part of ourselves which is divinely wise, okay, which is fully connected to God for our better being. Ano ba yung may tatanong natin sa Akashic sa Akasha? Paano kung future ang itatanong? Pwede ba yun? Well, it depends because the custodians of your record know the root of why you're accessing them. Okay, you may be asking for the future, but the reason why you're asking for the future is because you're worried about the present. Yes. Okay, so they might give answers to may help us calm down and help accept the present moment. Diba? Ayan. All right, because it really depends. Just because we ask something, it doesn't mean that's going to be the answer. Okay, they look into our hearts to know what is really the real question, not just what the question is here. Okay, salamat Sir David. Si Sir Joel, babalikan kita. Marami rin ako itatanong sa iyo. Very interesting ating pinag-uusapan ngayong gabing ito about channeling, about communicating with higher beings and how to raise our energies to higher frequencies. Tayo ho'y babalik sa ating program, Ilan Munang Hanap Buhay. RH number. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Ambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2.
Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Okay, balik po tayo mga kaibigan sa ating napaka-interesting at napaka-curious and exciting nga ho nating pag-uusap tungkol po sa channeling and how to connect with our, siguro maganda rin yung mag-practice tayo na how to connect with our guardian angels, ano ha? It's also a form of channeling. Also, we can connect ourselves to our spirit guides. Ano ha? Saka na tayo connect sa iba. Baka kung sino pa ma-connect. Ano ha? Atin pa rin tunghayan ng ating mga panauhin ngayon po gabing ito. Marami na rin mga nagtatanong dito. Si Sir Joel muna tayo. Kay Sir Joel muna tayo. Sir Joel, muli magandang gabi po sa inyo. Ay, magandang gabi po sa ating lahat, sa lahat po ng inyong mga bisita at panauhin, at sa inyo po, Brother Ray, at sa mga tagapakinig natin. Yes, sir. Kayo ho ay you do psychic surgery, ano? And with that ability and that gift na ibinigay sa inyo ng pong lumikha, kayo rin po yung nagcha-channel ng divine energy to do that psychic surgery. Ano yung experience nyo tungkol dito? And kailan kayo nag-start ng ganitong psychic surgery, Sir Joel? Doon po sa kaloob ng psychic surgery, yan naman po hindi agad makukuha, kundi dadaan ka rin sa mga pagsubok at sa pagsasanay. Opo. Kasi po, ako po ay isa ring talaytayan o medium, yes, na minsan po ay ginagamit ng banal na espiritu para po dumaloy sa aking physical na katauhan at mai-transfer ko sa mga may sakit. Opo. Ang mediumship po kasi na dinaanan ko ay meron pong 7 stages. Ano po yun? At yan pong 7 stages na yan nung naging hagdan para maabot natin yung pinakamataas na antas ng divine energy na yung spiritual mind. O yung ang nagpapakilo sa'yo at ang dumadali sa'yo ay hindi na ang kapangyarihang pinagsanayan mo, kundi may nag-i-influensya na sa'yo, may nagdadagdag na sa'yo na mas mataas na uri ng kaloob ng espiritu sa magitan ng pagiging isang talaytayan. Opo. Ipahintulot nyo po na yes, sir. Opo. Ito'y parang refreshing na rin po sa mga katulad ko na gustong magkaroon ng pagsasanay sa mediumidad o practicing medium. Yes. At as a medium, kailangan po kasi na-reflect natin po ano yung mga pundasyon. Kaya po yung 7 stages, yung 7 hagdan ng pagsasanay ng mediumidad, ito po ay lagi ko pong nire-refresh. Kumbaga sa hagdanan po, kailangan maging familiar ka doon sa proseso para ma-maintain mo yung iyong pagiging medium. Kasi kung hindi ka... Kasi po, yung pinakaunang hagdan po, opo, talaga ng mediumidad ay yung pagkilala sa sariling katawang laman o yung physical body. Yes, sir. Na yan po ay meron pong mababasa dito sa 2 Timoteo. Hayaan nyo lang po na i-share ko sa inyo sapagkat ito ay nakabase naman sa banal na kasulatan. Yes, sir. Dito po sa 2 Timoteo 2:20-21, ganito po ang nakasulat. Kung ang sino man nga ay malinis sa aliman sa mga ito, ay magiging sisidlang ikapupuri, pinabanal, nararapat gamitin ng may-ari, nahanda sa lahat ng gawaing mabuti. Datapwat ng isang malaking bahay ay hindi lamang may mga sisidlang ginto at pila,
kundi mayroon din namang kahoy at lupa, at ang iba'y sa ikapupuri, at ang iba'y sa ikasisirang puri. So, ibig po sabihin, know yourself, kailangan kilala mo ang sarili mo as a human. Nananalamin tayo, hindi para tingnan kung gano'n tayo kaganda sa harap ng kapwa. Kundi ang tinitingnan mo ay yung panloob mong pagkatao. Kasi dito po sa pagkilala sa sarili, yung ika nga po pag-alam sa sarili mong katauhan, marami ka pong pagdadaanan dito. Know yourself. Saan ka mahina? Ano yung dapat mong baguhin? Saan ka dapat magpaunlad? Para yung gabay ng espiritu na mataas na talagang, kasi po ang mga apostoles tumaan sa practicing medium yan eh. Nag-practice talaga sila kasama ang Panginoon. Kaya nga nung Pentecostes, ibinigay sa kanila yung bilang apoy. Doon sila nagsimula na makagawa at gawin ang lahat ng iniutos ng Panginoon. Kaya sabi sa going into the world and preach the gospel. Magpagaling kayo ng mga may sakit. Magpalabas kayo ng demonyo sa aking pangalan. At yan po ay pwedeng maatin natin bilang tao. Hindi tayo perfecto. Sa katawan po natin, we are the temple of God. Tayo as a medium, tayo as a healer, tayo yung dinadaluyan ng kapangyarihan. Kaya nga po, heal yourself. Ang una mong dapat pagalingin ang sarili mo. At dito po sa lecture na ito, dito po nakalagay talaga marami kang babaguhin. Marami kang aalisin. Marami kang i-adjust. Lahat ng negatibo. Siya po yung pagsasabi. Alam niyo po, it takes me 7 years to 8 years ako na-attain. Kasi ang hirap talagang kontrolin yung ika nga po yung mga physical nating pagnanais na, which is salagat. Doon sa layunin mo para maabot mo yung binabagi doon nyo, Sir Joel, unang baitang pa lang, ano yung pangalawang baitang sa pangatlong hanggang pampito? Bilisan na lang ho natin. Yung pangalawang ano po, yung astral body. Kasi kailangan po, yung kaluluwa, yung astral body po kasi, ito yung refleksyon ng ating kaluluwa. Kasama mo yung kaluluwa mo sa lahat ng yung ginagawa. Kaya nga po na kailangan yung astral body, kailangan po kasi nakukunik mo ang sarili mo sa iyong kapaligiran. Ito po pumapasok yung kumukuha ka ng enerhiya sa elemento ng hangin, sa tubig, sa apoy. Kaya po ito yung katawan kasi natin kailangan madumina. Makontrol siya ng higher na instinct ng iyong pag-iisip. Parang kabayo po yan na nakokontrol mo ang kabayo sa magitan ng napakaliit na tagaugit sa kanyang bibig. Napapabaling mo siya sa kanan, napapabaling mo siya sa kaliwa. Ganon din po ang medium. And so, ito po yung naghahatid sa tao para basta ang pinakamataas pong antas ay yung spiritual mind o spiritual na pag-iisip. Kasi dito na po, hindi na ikaw ang nananaig ang sarili mo. Pinapagutan ng banal na espiritu ang kamalayan mo bilang isang instrumento o bilang isang kasangkapan. Ayun. May tanong tuloy dito, Sir Joel, si Brother Arvin. Bakit daw ho nanghihina ang katawan ng iba after mag-mediumship? Totoo ba yun? Kasi po, dyan po papasok yung may prana rin po kasi yung vital force. Yung paglanghap po ng kapangyarihan. Kasi po, pag naggamot ka at na-absorb mo yung sakit at hindi mo alam paano mo siya i-release, doon po naiiwan yung nakuha mong negatibo. Pero may proseso din po, nakukuha ka ng isang basong tubig, kukonsagrahan mo, after mo ng healing, iinumin mo para ma-repress yung iyong physical body. I-burp mo na yun. Siyempre, i-re-energize ng element of water yung nawalang enerhiya. Kaya nga po tayo, pag gumaganap, nawawalan po tayo ng enerhiya. Kaya nga ang tawag po namin ni Dr. Joe, pag kami gumaganap, yung tao po ay nagbibigay ng exchange of energy through prayer. May pamalit po talaga yan. Para po magkaroon ng hindi babalik o maiiwan sa isang gumaganap yung karamdaman na kanyang na-absorb sa kanyang kliyente. Thank you, sir. Opo, maraming salamat, Sir Joel. Tama yun, Ma'am Jo, no? We have to kasi sa sobrang energy na na-absorb mo, parang hindi kaya nung physical body mo. Yung iba, itinutulog na. Iba, bangenge, di ba? Gusto matulog. Pero tama ito, neutralize the energy. Uminom ka ng tubig. Tama po, dahil pag tayo po ay tumatanggap ng anumang mga frequencies, hindi sigurado
na yung kinokonektahan mo ay mabibigyan ka ng kuryente o lakas. Halimbawa, pag ikaw ay nadikitan ng isang kaluluwa, mababa po yung frequency ng kaluluwa yun dahil namatay sa galit. So, kukuha po siya ng kuryente sa iyo. Kapag hindi ka handa, lagi, ay mauubusan ka through the law of osmosis. Manghihina ka. Kasi ikaw, malaking liwanag, pupunta yung liwanag mong malaki doon sa mababa. Osmosis po yun. Kaya tayo pong nagmi-medium ay kailangan na well-nourished po tayo, sapat ang ating pong pagkain, sapat ang ating tulog, mga vitamina, mineral, at may discipline po ang ating kaisipan ng lahat lamang sa kabutihan. Kung tayo po ay mag-isip ng masama, mawawalan po tayo ng kuryente. O ang ating pong damdamin ay hindi mainam, mawawalan po tayo ng kuryente. Alright, thank you, Ma'am Jo. Ayan na. So, i-acknowledge muna natin ang mga nakatutok ngayon. Ang dami na ba ng mga nakapila ngayon, ano? Si Ron Bustamante, si Ivy Gutierrez. Hoy, si Tito Boy! Tito Boy, kumusta ka na? Alfredo Ortañas Norio Jr., isa rin itong psychic, ano ha? Si Yi Naldoshi, yan. Sabi niya, I don't know sino makakasagot dito, is Hamsa a good home protector? I think ano to, no? Miss Leshara, kaya mo bang sagutin to? Yung Hamsa, ito yung parang evil eye, no? Tama ba, Miss Leshara? Nazar po yung tawag sa kanya, Nazar. So it does protect us, but ultimately ang pinaka strongest protection talaga is really our vibration. So kahit na yung mga iba bili lang ng bili ng mga ganyan, puro items, 'di ba, puro tools. Tayo to function without those tools, and our vibration is the foremost protection that we have. Kasi sabi nga nila paano kung nawala na lahat sa katawan mo yan, di mo na kayang protection ng sarili mo. Ayan. Pero ikaw, Miss Shara, anong ginagawa mo especially kapag mayroong gustong sumingit na alam mo na, isang kasi kapag alam nila na light worker tayo, may mga sa kabila, mga dark force na gustong sumingit. Paano ginagawa mo, how to counter them? Itong mga ganitong mga gustong sumingit sa gawain natin. Opo, totoo po yan. If you are really spreading more light, actually sabi nila, if you are creating more light, then it means you are also creating more darkness. Kasi there is a balance. So hindi natin maiiwasan yan, yung mga psychic attacks, especially when you are creating more light within yourself. So pinaka-mainam na gawin is through prayer, meditation, tapos talagang i-protect ninyo yung space ninyo, hindi lang yung katawan ninyo, through prayer and intention. Yun lang naman. Yung iba kasi they think it should be a complicated process or ritual, pero it's really more on your true connection, yung authentic connection natin sa spirit and sa soul natin, and also with higher beings, with the angels, with God the Father, with all the higher beings, para matulungan din nila tayo. Thank you, Miss Leshara. Brother Jay, nabanggit mo nung nag-uusap tayo dati si Bashar, ano ha? Kilala mo to, no? Matagal na pala itong china-channel ni, ano pangalan, Daryl Anka for 33 years. Ito isang extraterrestrial na china-channel ni Daryl Anka. Siguro, paano mo nakita itong si Bashar, Brother Jay? Actually, napapanood ko lang din siya sa YouTube, sa Facebook. And then, sabi ko mukhang connected dito kay Kaya kasi magaling din siya mag-channeling sa gaya mo. So, kaya nasabi ko po sa inyo. Ganon. So, well, actually, kanina ko lang tinignan yung channeling ni Daryl Anka. Talagang very interesting. Ano? Pero meron akong na-curious ako dun sa sinabi niya na yung brainwave kasi pala natin, no? We have to shift our brainwaves to connect with them. Ito yung kanyang paliwanag. RHTV, paki-play nga.
you go into a state called gamma, which is about 40 to 45 or 40 to 100 cycles per second, but I stay in the range of about 40 to 45 when I'm channeling. And then Bashar makes an adjustment in his brainwave frequency, and somewhere in the middle we lock. And as we vibrate together, what you get is a translation of his thoughts into the language that I'm programmed with. So the idea of channeling is not possession or anything like that. It is a synchronization of frequencies that allow you to have the same thoughts at the same time as whoever you are vibrating on the same wavelength with. Yun. So yun yung key doon, no? Nagkakaroon ng synchronization yung brainwave mo saka yung brainwave ng extraterrestrial. Kaya nagkakaroon ng ganun, kapag nag-match, pwede na siya mag-channel ng messages through you. Tama po yun. Tama po yun, Kuya Ray. So, ganun, kailangan mag-match yung itong frequency. At syempre, kailangan yung taong nakakonect o nakakapag-channel, meron matinding focus pagdating sa mind. Ayun. Ikaw ba nagagawa mo rin yan? Minsan ko siya nagagawa. Gusto mo lang makipagtsikahan, ha? Si Ma'am Cora, ganun ba ginagawa ninyo? Nagkakaroon kayo ng synchronization with the being na ang symbolism niya ay si Brother Sun. Yeah. Siyempre, kailangan ma-assimilate mo yung frequency nung china-channel mo, no? In my case, actually, hindi ko talaga alam kung paano ko na-channel si Brother Sun, pero napakalakas talaga ng connection ko sa kanya, hindi ko ma-explain yan talaga, Ray. Gabi ng misteryo naman to. So talagang misteryo talaga yun. Pero at first, nung una mong na-experience I think it's a gift, no? It's really a gift. And self-awareness, kagaya sinabi ni Brother Joel, na hindi mo talaga, parang madidissociate mo yung sarili mo dun sa china-channel mo. Kasi kung kilala mo yung sarili mo, alam mo na yung china-channel mo, hindi ikaw yun. Yes. Diba? Kasi parang nung minsan may nangyari nga sa akin na nasa kama ako, tapos biglang may pumasok sa diwa ako na white sarcophagus. Sabi ko, bakit papasok sa utak ko yun? Hindi ko naman iniisip, di ba? Kung hindi ka aware sa sarili mo, parang isipin mo, guni-guni ko lang yun, gano'n. Pero actually, may binubulong na sa'yo. Hindi, kailangan mo lang aralin kung ano yung binubulong sa'yo. Pero ito, Ma'am Cora, telepathic ka na? Yung communication. Yes. You go into the alpha state or the yung iba, nag-iiba yung brainwave mo, lalo na pag twilight, maraming yung patulog ka na or bago kang gising. Diyan maraming mga download sa'yo kasi nando ka sa alpha state pa or delta or whatever. So may access ka pa sa supraconscious tsaka sa subconscious mo. So madaling mag-download pagka gano'n. Kaya yung halimbawa, mag-isa ka, kunwari, mag-isa ka sa bahay, wala kang ginagawa, nakatungangan ka lang, biglang mag-alpha ka na niyan Tapos biglang either may maririnig ka or may makikita ka, depende kung clairvoyant o clairsentient ka. So those are the times na yung mag-isa ka tsaka quiet, papasok talaga yung ibang entities and then gagamitin ka as a medium. Ayan. Thank you so much, Ma'am Cora. Si Sir David. Sir David, paano ba yung communication mo with the guardians of the Akashic Records? Naririnig mo ba in your mind or telepathic yung dating? Actually, the communication from the Akashic Records is energetic. Okay, frequency siya. So the communication, at least for me, it goes into my body. I feel the energy so that my mind will interpret. Okay? Kasi yung mga higher beings, I think everyone here can probably attest to this. They don't talk like this. Yung salita ng tao, hindi sila ganun Okay? They talk through frequency, energy, vibration. Images. Speed of light. Sometimes mas mabilis pa dyan. So our way of communicating is very, very slow. Okay? So they have to adjust to us, but we also have to adjust to them. Yes. Okay? And the way to adjust to them, sabi ni Sir Joel, know thyself so that the self can step aside. Tama.
step aside. Yes. So that there's a clear communication. Yun. Walang pollutant. Opo. Alright. Well, hindi siya choppy. Hindi choppy ang dating, hindi choppy yung signal. Walang splatter. Opo. Alright, okay. So salamat Sir David. Ma'am Jo, may mga tanong, baka naman daw maposes ng demonyo yung mga nagmi-medium. Paano bang ginagawa doon? Mayroon bang possibility na maaring maposes ng demonyo or mga evil yung taong nagmi-medium? Ito pong salitang demonyo o evil, tayong may gawa niyan. Alright. Pero hindi dapat nag-i-exist yan sa atin. Okay. Pag hindi naintindihan natin ang isang bagay, ay isasala natin sa evil o kaya sa demonyo. In reality, yung misbehavior o hindi mainam na mga information ay yun ang napipick up ng tao na may ganon na frequency. Kasi kung ano ang nasa kaisipan natin o ano ang nasa kalooban natin, ay yun ang mama-attract natin. So, mga pasyente ko o kliyente ko, puntahan mo kami kasi may demonyo doon na pumapasok sa amin. Okay. So, pag tiningnan mo yung kliyente, siya pala ay sobrang galit. Siya pala ay may resentment. Tulad nung isang bata, sabi na poposes yan ng demon. Dahil sumisigaw, inaaway ang nanay. Siyempre, sumisigaw, inaaway ang nanay kasi sinasaktan siya. So, resentful po yun. Ang ibig sabihin, ang ating pong katawan, ang batas ng enerhiya, will attract, will download information kung ano ang nasa kalooban mo o kaisipan mo. Mahalaga nga yung sinasabing know thyself, magkaroon ka muna ng self-cleansing bago mo gawin yung ganito. Tama po. Kasi baka kung saan ka mapunta Tama po yan. At ang yung channeling or mediumship, sa araw-araw nating pamumuhay, nangyayari ito. Halimbawa, sa bahay, kung yung pinakamalakas ang kaisipan, ay gamitin natin yung word na Bluetooth. Kasi mas kabisado sa cyber language Nagbo-Bluetooth tayo araw-araw ng mga mental patterns o kalooban ng mga kasama natin. So pwede po natin mapansin, halimbawa ang isang bata, nagtataka naman tayo, bakit ang isang bata magsasalita ng hindi mainam? Bakit? Na-pick up niya yon sa magulang niya o sa kung sino, kalaro, and so on. Nabu-Bluetooth po yan. So, araw-araw po, lahat tayo ay nagmi-medium at nagcha-channel ng iba't ibang mensahe. Hindi natin alam. Sa katotohanan, wala po tayong stored information dito. Symbolic lang ito. Ito ay antena lamang ng lahat ng mga information na pwede nating kuhanin dito sa kalawakan. Dahil lahat ito, hindi ito empty. Kaya nga, pag naka-on ang telepono natin, meron tayong natatanggap na mga mensahe. Ganon din po ang mediumship at saka ang channeling. Kaya kung gusto natin tumanggap na magandang mensahe, yung ating pumunang quality of thinking at yung ating pong kalooban ang ating pong suriin. Ayun. Salamat, Ma'am Jo. Si Sir Joel, muli magandang gabi sa iyo. Saan ka raw pwede mapuntahan, Sir Joel, kung sakaling gusto nilang magpa-psychic surgery sa iyo? Ay, actually po, Brother Ray, ako po ay nagwo-work din sa clinic ni Dr. Jo sa Academy sa Away po. At ako rin po ay may chapel sa Santa Rosa, Laguna po. Ayun. Ako po ay nandoon every first and third Saturday of the month. At kay Dr. Jo naman po, ay depende po kung kailan po ako i-organize ni Doktora kung meron pong mga tutulungan. Kaya nyo ba? Brother, yes, meron lang po akong gustong idagdag doon sa sinabi ni Doktora kasi po napaka-importante nito. Ito po ay may kaugnayan pa rin doon sa pag-alam sa sariling katauhan at doon sa astral body. Kapraso lang po ito para po maintindihan lang ng mga nakikinig po natin. Ang astral body po, ito ay espiritong kamukha ng katawang laman. Ibig sabihin po, yung astral body, meron siyang Xerox copy. Yes. Yun po. Yun yung espiritong kamukha ng katawang laman ng tao na sinasamahan nito sa buhay at nananatiling buhay kung ang katawang laman ay pumanaw o namatay na. Ito ang tinatawag na multo. Kung ang tao ay pumanaw na o namatay na at siyang pinaka-pangalawang bahay ng ating espiritu at parang usok o ulap na kumukuha ng ating katawang laman,
sa ibang mga taong buhay na may naabot na mataas na kapangyarihan at pinag-aralan sa mga ito ay maaring maiwalay ang kanilang katawang laman at maglakbay sa ibang dako ang kanilang astral body. Sa mga may clairvoyant ay kaparaanan upang makakita ng kaluluwa. Ang mga may clairvoyant ay may kaparaanan upang makita nila ang kaluluwa. Ang tingin ay kahawig o kamukha ng katawang tao, ngunit parang usok o ulap lamang. Ang katawang laman at astral body ay nakakabit lamang na parang sinulid o parang sutlang sapot ng gagamba. At kung ito ay malagot, ay wala nang hininga ang tao o patay na. Ibig po sabihin, sa atin po kasi talaga itong ating physical na katawan, meron po siyang kakopya. Yun na nga po yung astral body. Na yan po, ang, pag namatay yun, ang nakikita natin, baka mag-anak, makikita mo siya parang usok, parang shadow. Pero actually po, yun yung reflection ng kanyang physical na katawan. Pero kopya na po yung, kasama niya rin po yun. Kaya ang nagpapakita po, kasi hindi na magpapakita yung namatay ang makikita mo yung kanyang astral body. Kaya ito po, nakikita natin na, sabi nga ni Doktora, hindi lahat po ng espiritu na lumalapit sa atin ay talagang matatangantas. Meron po mga namatay na may dala-dala, mga untimely death, may mga karma. Yung po ano po kay Doktora pa, humingi ng tulong at panalangin. At yan po, pumapasok yung malalim na pag-aaral talaga ng mediumilidad. Kaya napakaganda po ng ating topic sapagkat ito po ay unti-unti maiintindihan natin talaga na sa pagsasanay talaga natin as a medium, ay po ay channel lang talaga. Thank you so much, Sir Joel. Opo, salamat po. Miss Leshara, saan ka raw pwedeng matunghayan sa mga workshop ninyo? And of course, para makatulong na rin to ascend yung ating mga kababayan to higher dimensions. Go ahead, Miss Leshara. Pwede niyo po akong kontakin sa ascensionvortex.com, sa Facebook, sa personal account ko, Leshara Onandia Maniego, and then you can also send me an email at ascensionvortexleshara@gmail.com. Saka si Miss Leshara, may mga nagcha-channel siya, nagpe-painting siya. Miss Leshara, ano? Opo. Yes. So Opo, nag-channel din ako. So they can ask you kung paano yung channeling na yan, and maybe they are very interested dun sa mga paintings mo. Yes, for the paintings po, whatever guidance you need, whatever assistance you need, like for example, you want a healing painting, you want a painting that can attract abundance for protection or anything like that, pwede nyo pong sabihin sa akin kahit anong klaseng programming, we can do that. We can also channel specific energies of specific deities, like yun nga sila Buddha, angels, and other higher beings para makatulong sila. So, yung programming nun ay permanent na po. So katulad po doon sa mga ibang clients ko na nakabili na ng mga paintings, talagang tuloy-tuloy daw po yung effect sa life nila. Oh, yun. Salamat, Miss Leshara, and good luck uli, ha. Salamat, Miss Leshara. Thank you, Sir. Yes, Sir David, saan daw ka pwedeng mapuntahan para sa mga gustong mag-aral ng Qigong, ha? Especially, baka interested din silang mag-aral ng Akashic. Sige po. Nandiyan ang poster sa website www.satmawellness.com. Ayun. So, dyan po, naglalagay po kayo dyan ng mga schedule ho ninyo. It's our offerings, and you can just email us for schedules. All right. Salamat, Sir David. Thank you so much. Thank you. You're welcome, sir. Ma'am Cora, maybe ano ang last words from Brother San? Ano bang dapat na gawin ng tao para at least tuloy-tuloy kasi itong ganitong mga solar flare and other activities from the sun? Okay, sa panahon na to, dahil nga buga siya ng buga ng energy. So gamitin natin to para to seek the truth, At saka i-release na natin lahat ng takot natin, lahat ng fears, kasi yung fear blocks energy, the energy of love and light, So kailangan maging open tayo sa information. Tapos yung kung magmi-medium tayo, kailangan ng discernment.
Yes. Napaka-importante na i-discern natin kung anumang message ang binibigay sa atin. Tignan muna natin kung may katotohanan talaga, no. Importante yung katotohanan kasi pag alam mo yung katotohanan, mas madaling mag-move forward because your information is based on truth. Yun lang. Salamat, Cora. Thank you so much. Salamat, Ray. Salamat sa pagkakataon. Opo. Brother Jay, saan pwede mapuntahan ang Spiritual Guide o the Spiritual Guide Philippines na yung kinaaniban ngayon? Ayun po, meron po Spiritual Guide Philippines at Ayahuasca Ceremony Philippines yun. Kasama po kami doon. Yun, may nagbibigay po tayo ng free counseling sa mga nakaka-experience ng tinatawag natin depression or anxiety. Yeah, maganda yan. So, namaste po. Ayan, namaste Brother Jay. Ma'am Jo, muli magandang gabi uli sa iyo. Maraming salamat. Saan ba pwede mapuntahan ng AUHAI? So, ang Academy for Holistic Healing Arts po ay pwede nyo makontak sa 0918-911-0035, 0918-911-0035, at meron po tayong Facebook na AUHAI Family at yung aking pong personal na AUHAI PH. Wala bang mensahe yung mga taga-Venus? Ang mensahe pong dumadating ngayon galing po sa Venus ay paulit-ulit na alagaan po natin ang ating planeta. Yes. At ang ating planeta, ang symbolism ay ating katawan. Lalo na po sa mga kinakain natin at lahat ng ating mga kinukonsumo. Mag-shift na daw po tayo sa co-creatorship mindset from ating kasalukuyan na consumerism. Sobra na daw po ang ating paglalapastangan sa ating planeta. Naku po, ayan na. Hinahambalo sa tayo. Salamat, Ma'am Jo. Hanggang sa muli po. Thank you rin po sa ating mga nakagapay sa Gabi ng Misteryo. Naku, alam mo naming nabitin din po kayo. As usual, ganun mo talaga, di ba? Alright, pero siguro maybe one of these days magkaroon tayo ng FB Live and we will be discussing again about this channeling. Salamat po sa lahat-lahat. Anyo pa rin pong lingkod mga kaibigan, si Ray Sibayan. Sa ilang sarito ang programang Gabi ng Bading ni Miss Moria Lino. Pilipinas ang oras, 11:05 p.m.